mukhang hindi patas ang pagkakatingin ng investigative prosecutor sa pagkakatingin niya sa mga facts dito sa ating sa complaint affidavit ni Congresswoman Franz. Biased o hindi patas, ito ang tingin ng kampo ni ACT Chair's Party List Representative Franz Castro sa piskal na nagpawalang bisa sa reklamong grave threats ng mambabatas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado ni Representative Castro, hindi tinignan o pinag-aralan ng piskal ang facts o ebidensya na kanilang iprenisenta. Sa halip, mas pinapaboran pa umano ng Quezon City prosecutor ang nirereklamo. Bakit hindi patas? One of them is that binigyan ng potential depensa ng investigative prosecutor ang nahahabla. Iyon ang nagpapatunay na hindi patas ang tingin niya. Kaya naman, kanina ay naghain ng mambabatas ng petition for review sa Department of Justice o DOJ. Nais nilang repasuhin ng DOJ ang kanilang reklamo, baliwalain ang naunang desisyon ng piskal at sampahan ng kaso ang dating presidente. Ang pag-asa ng mambabatas ay mapagbibigyan ang kanyang hiling. Nakita ko talaga na napaka-unfair noong naging desisyon. No, hindi man lang binayaan muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga yung katotohanan. Sa desisyon ng piskalya, sinabi nitong hindi na ipakita ni Representative Castro na seryoso at tahasan ang pagbabanta sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Ginawa rin umano ng dating presidente ang umano'y mga pagbabanta bunsod ng emosyon sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lang na madismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Nagugat ang mga reklamo ni Castro sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa programa nito sa SMNI nagikan sa Masa para sa Masa na sinuspindi na ng MTRCB. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.